Gutom na ako. Gusto ko na talagang kumain ng laman loob. Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Muli, eto na naman ang inyong kabanong na magbibigay sa inyo ng isang napakagandang kwento mula sa isa sa ating mga kabangers. At ito, ang kanyang kwento. Kabano version 2.0. Huwag basta ibibigay ang tiwala sa mga taong ramdam mong may itinatagong lihim. Makinig sa sinasabing kutob na kapag umiral, alam mong may dahilan. Ang kasamaan, nasa paligid lang. Naghihintay ng pagkakataong makapambiktima. Kagaya na lang ng karanasan kong hinding-hindi ko malilimutan. Nang minsan pinapasok ko sa aking buhay ang isang taong inakala kong may mabuting hangarin. Dahil sa kahirapan, nagtiwala ako. Pero yun pala ang bungad ng bangin na aking kasasadlakan. Ako po si Alex at ito ang aking kwento. O Insan, kumusta delivery mo? Nakakainis nga eh. Oh, bakit naman? May mga parcel na binigay sa akin na hindi naman matawagan ng mga nag-order. Ganyan talaga kapag nag-uumpisa. Tiyagaan lang sa ganitong trabaho, no? Tama ka. Nga pala, nagugutom na ako. Saan ba pwede kumain? May karindere sa banda ron, ah. Hindi mo ba napansin? Hindi nga eh. Abala kasi ako sa pagde-deliver. Halika, puntahan natin. Nagugutom na rin kasi ako eh. Nagtungo kami sa isang malaking karinderya, kabanong, na malapit lang sa lugar ng tagpuan namin ng pinsan kong si Empoy. Hindi pa man kami nakakalapit sa kainan na yon, naamoy ko na ang mabahong amoy mula roon. Isang matandang babae ang nagtanong sa amin kung kakain ba raw kami. Magalang naman akong sumagot at ngumiti siya sa amin. Napansin ko nga rin na maraming kapwa naming delivery rider ang kumakain doon. Baguhan lang ako sa ganitong uri ng trabaho, kaya nahihiya pa akong makipag-usap sa kanila. Galing pa kasi ako sa probinsya ng Leyte. Lumuwas kami noon ng pamilya ko sa Maynila para makapagtrabaho na maayos. Kasalukuyan kaming nakikitira sa bahay ni Empoy at sama-sama kaming lahat sa bahay niya. Magandang araw, Empoy. Kakain ka ba? Pwede ba makahingi na muna ng tubig? Bigyan mo na rin tong kasama ko. Mukhang bago lang siya rito. Ay, opo. Siya po yung pinsan ko si Alex. Isang linggo pa lang yan dito sa Maynila at pinasok ko na sa trabaho ko. Hello po sa inyo. Ikaw na ba ang magde-deliver ng mga parcel dito? Ako na nga po. Ganun ba? Ay sandali, ano bang kakainin nyo? Isang order lang po ng kanin, saka dinuguan po ang sa akin. Adobong isaw naman po sa akin at 2 order ng kanin. Okay, sige. Ikukuha ko muna kayo ng maiinom. Ubus na kasi ang tubig dyan sa jug eh. Sige lang ho. Tahimik lang akong nakaupo habang naghihintay ng pagkain. Ang pinsan ko naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga kapwa namin delivery rider. Pero sa ibang company nagtatrabaho. Dahil sa matagal na si Empoy sa ganitong hanap buhay, ay marami na itong kakilala. Ako naman ay magsasalita lang kapag kakausapin ako. Ilang sandali pa, bumalik na ang matandang babae na may dalang tubig. Maya-maya ay nag-asikaso na ito ng makakain namin. Naiilang pa nga akong tumingin sa kanya kasi kakaiba ang titig sa akin ng may-ari ng karinderya. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng kaba sa mga titig niyang yon. Masarap pa mga lutong ulam ko rito. Kaya sigurado ako na babalik-balikan mo rin ang karinderya ko. Kaya nga po sobrang sarap ng pagkakaluto niyo sa dinuguan. Matanong ko lang, bakit pagiging delivery rider ang kinuha mong trabaho? Babae ka at delikado para sa iyo ang ganyang hanap buhay. Maayos daw po kasi ang kita rito, sabi ng pinsan ko. Di ba, Empoy? Ay, oo naman. Saka kayang makabuhay ng pamilya ang pagiging delivery rider, no? Ang kaso, sasakit ang ulo mo paminsan-minsan. May mga nag-o-order kasi na biglang maka-cancel kapag na nasa bahay na nila yung parcel.
Yan nga ang problema ko ngayon eh. Tapos yung iba, ang hirap kontakin. May asawa ka ba? Opo. Meron naman pala eh. Bakit nagtatrabaho ka pa? Dapat ang mga misis nasa bahay lang. Lalo na kung may hanap buhay naman ang mister mo. Naku, hindi na po uso yan. Sa panahon ngayon, kailangan dalawa kayong mag-asawa ang may trabaho. Marami na kasing mga gastusin at nagtaas na ang mga bilihin. Kailangan magtulungan. Sa bagay, may punto ka. Mahirap nga naman ang buhay. Ako kasi mag-isa na lang ako at wala nang katuwang sa mga gastusin. O siya, kumain lang kayo ng kumain dyan. Tawagin nyo na lang ako kapag tapos na kayo. May gagawin lang ako sa kusina. Napasulyap pa sa akin ng may-ari bago ito tumuloy sa kusina. Ipinagtaka ko pa ngayon, pero pinagsawalang bahala ko na lang. Naparami ako ng kain sa karinderya ni Aling Candy at masasabi ko na kakaiba ang pagkakaluto niya sa dinuguan. Masarap siya, ngunit hindi ko masasabi kung ano ba ang eksaktong lasa. Tama ang sinabi ng matandang babae na babalik-balikan ko ang kainan niya dahil sa sarap ng mga luto. Nang matapos kaming kumain, nagpatuloy na ulit kami ng pinsan ko sa pagde-deliver. Naging maayos naman ang unang araw na pagtatrabaho ko. Kahit na medyo na-stress ako sa ibang parcel na binalik ko sa warehouse. Inabot na rin kami ng gabi sa pag-uwi. Mukhang napagod ka yata ah. Sobra. Pero ayos lang yun. Ang importante, may trabaho na ako. Galingan mo lang at sa susunod, paldo na ang sasahurin mo. Huy, nga pala, yung asawa mo, bakit hindi mo man lang padala ng pera ng maayos? Kanina tumawag na naman sa akin, pinapasabi na magbigay ka ng 5,000 sa linggo. Hayaan mo siya. Hindi ko na nga sinasagot ang mga tawag niya dahil nakakaistorbo lang eh. Aba, huwag ka namang ganyan. Asawa mo pa rin siya, saka siya ang ina ng anak mo. Magpapadala ako ng pera, pero hindi sa kanya. Si mama nang bahalang mag-abot sa ibibigay ko. Insan, babae at ina rin ako. Hindi ko gusto ang ginagawa mo sa kanya. Alam mo kasi, ang babaeng yon, sugarol siya at hindi niya ginagamit sa tama yung perang pinapadala ko. Pag-usapan yon tungkol sa bagay na yan, hindi yung pareho yung paiirali ng pride. Oo, sige. Pasensya na kung pati ikaw nadadami sa problema namin. Ayos lang. Ang gusto ko lang naman maging maayos ang lahat. Nagpapasalamat ako dahil pinatira mo kami rito ng pamilya ko. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang naman? Mabuti na nga lang nakaalis na ako sa probinsya natin eh. Parang ayoko nang bumalik doon. Oh, bakit naman? Paano ba naman kasi? Palagi akong inaaswang sa tuwing nagbubuntis ako. Nakakatakot ang naging karanasan ko na yun. Matanda ka na pero naniniwala ka pa rin sa mga nilalang na yan? Ano ka ba? Totoo ang mga aswang. Sana nga lang din walang mga nilalang na ganito dito sa Maynila. Paano kung meron? Anong gagawin mo? Aalis ka rin ba sa Maynila? Siyempre hindi no. Sayang ang hanap buhay dito. Mariin ko pang pagkakasabi sa pinsan ko habang sinasandukan ng pagkain ng aking mga anak. Maayos na rin naman kasi ang hanap buhay ng asawa ko sa Maynila. Nagtatrabaho siya bilang welder sa isang construction company. Dahil malayo ang naging trabaho nila, kaya pumayag ako sa kagustuhan niyang magstay in. Kinabukasan, pagpasok namin ni Empoy sa warehouse, sinabi ng team leader namin na mahusay ako magtrabaho. Dahil nasa iilan lang na parcel lang ang naibalik ko kahit baguhan pa lang ako. Dahil doon, mas pinagbuti ko pa ang trabaho. Pagkatapos noon ay nag-deliver na ulit ako. Habang paliko ako sa isang tahimik na kanto, laking gulat ko nang may biglang sumulpot na matandang babae. Nanginig ang buong katawan ko dahil sa gulat na baka nasaktan siya ng husto. Tumilapon kasi ang matanda. Ngunit hindi ko sukat akalain na magagawa pa niyang makatayo na parang walang nangyari. Nang iangat niya ang kanyang ulo, doon ko nalaman na si Aling Candy pala ang nabundol ko, na mukhang kagagaling lang sa palengke. Sakto naman na napadaan din si Empoy at nakitang insidente. Sa pag-aalala ng pinsan ko,
lumapit siya sa matanda para kumustahin ito. Aling Candy, ayos lang ba kayo? Oo naman, pero yung pinsan mo, mukhang hindi. Namumutla at nanginginig pa. Pasensya na ho, Aling Candy. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang yon. Hindi naman ako nasaktan. Sigurado po ba kayo, Aling Candy? Baka naman may nabaling boto sa inyo, ha? Okay nga lang ako. Sige na, mag-deliver na kayo. Naglakad na palayo si Aling Candy na parang hindi talaga siya nasaktan sa nangyari. Ako naman ay tulala pa rin at nahihirapang paniwalaan na ayos lang talaga ang matanda. Nang lalamig pa nga ako, Kabanong, at pinagpapawisan ng husto. Bumalik ang ulirat ko nang hampasin ako sa braso ni Empoy. Uy! Ang nangyari sa'yo? Bakit ka namumutla? Natakot ka ba na baka napatay mo si Aling Candy? Nakita mo naman, di ba? Na parang wala lang sa kanya yung pagkakabundol mo. Huwag ka na mag-alala. Grabe! Paano niya nagawang makatayo sa lakas ng pagkakabundol ko sa kanya? Ay nako, hayaan mo na yun. Ang importante, buhay yung matanda. Sige na, mag-deliver ka na lang. Sana nga talagang ayos lang siya. Napabuntong hininga na lamang ako, Kabanong, at ipinagpatuloy ang aking trabaho. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari. Kaya nang muli kaming kumain ni Empoy sa karinderya ni Aling Candy, ay nahihiya akong humarap sa kanya. Pero maayos pa rin niya akong pinakiharapan. Palagi siyang nakangiti sa amin at nakikipag-usap pa rin na parabang walang nangyari. Aling Candy, ayos pa ba yung buto-buto natin? Nag-aalala kasi itong pinsan ko sa iyo eh. Ayos nga lang ako. Huwag niyo akong iniintindi. Nga pala, bago kayo umuwi, dumaan na muna kayo rito sa karinderya ko. Bakit po? Ibibigay ko na lang sa inyo yung mga tirang paninda ko. Sayang naman kasi kung ipapakain ko lang sa mga aso. Maraming salamat po. Aling Candy, kung sakali na may masakit sa inyo, ito po ang number ko at ako na ho ang magpapagamot sa inyo. Makulit ka rin ano? Sinabi ko naman na ayos lang ako. Pasensya na ho. Nag-aalala lang talaga ako sa inyo. Okay lang. Kumain na kayo para sa ganon. Mabilis matapos ang mga trabaho nyo. Naging kampante ako sa mga ngiti ni Aling Candy, Kabanong. Nababakas ko sa mukhang wala talagang masakit sa kanya. Nang gabing matapos kami sa trabaho, dumaan kami ni Empoy sa karinderya para kunin ang mga ulam na natira sa paninda nito. Tuwang-tuwa nga ang asawa ko sa mga inuwi kong pagkain dahil naroon siya sa bahay nung mga sandaling yon. Bukod sa nakatipid kami, ay nabusog talaga kami dahil naparami ang kain namin. Masasabi ko na mabuting tao ang matandang babae dahil habang tumatagal ako sa trabaho, mas nagiging malapit na ako sa kanya. Madalas, hindi niya na kami pinagbabayad ng pinsan ko sa mga kinakain namin. Sinasabi niya na tinuturing niya na kaming parang mga anak. Hanggang isang araw, naging kakaiba ang tingin nito sa akin at nagtaka ko kung bakit pinakain niya kami ng marami. Busog na busog po kami, Aling Candy. Maraming salamat sa mga pagkain. Hayaan nyo sa pagsahod ko, babayaran ko to. Naku, wag na! Hindi naman kayo iba para sa akin. Masarap at masayang maging nanay itong si Aling Candy, no? Sobrang bait kasi at masikaso pa eh. Tama ka dyan, Insan. Huwag nyo na nga akong binobola dyan. Totoo po sinasabi namin. O siya, sige na. Ililigpit ko na yung kinainan nyo. Aling Candy, kung gusto nyo, ako na po ang maghuhugas ng mga yan. Wag na, kaya ko na ito. Saka may trabaho ka pa, kaya umalis na kayo. Ihanda mo na lang ang sarili mo sa mga susunod na araw. Napaisip ako sa sinabing yon sa akin ni Aling Candy. Ngunit hindi ko na nagawang magtanong pa dahil nagmamadali na si Empoy na umalis. Napansin ko naman ang kakaibang ngiti nito nang makasakay na ako sa motor. Ramdam ko ang pagtayo ng mga balahibo ko sa katawan. Hanggang sa makauwi nga ako ng bahay at ganun pa rin ang kilabot ko. Sandali akong napaupo sa sofa at lumapit sa akin ang panganay kong anak. Sinabi nito sa akin na umalis na daw ang ama nila papunta sa trabaho. Maya-maya pa,
Napansin ni Empoy ang pagbuntong hininga ko na parang may kasamang bigat ng pakiramdam. Uy, ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansin na parang balisa ka. Hindi ko nga rin alam eh, pero kanina pa ako kinakabahan. Baka naman nag-aalala ka lang sa asawa mo. Di ba, stay in na siya sa trabaho niya ngayon? Hindi naman, saka alam ko naman maya-maya tatawag din yun para mag-update sa akin. Eh kung ganun, bakit ka kinakabahan? Baka naman may kabit ka na ha? At natatakot kang mahuli ng asawa mo? Sira ulo ka talaga. Kung ihampas ko kaya tong helmet sa ulo mo. Ito naman di na mabiro. Kung ako sa'yo, matulog ka na. Baka pagod lang yan. Siguro nga. Kinaumagahan pagpasok sa trabaho, napadaan kami ni Empoy sa karinderya. Napansin ko na maraming tao roon at nagkalat ang iba't ibang gamit sa labas. Bumaba ako sa motor para tingnan ang nangyari. Sabi ng mga taong nakikiosyoso doon, nakarinig daw ng putok ng baril ang mga kapitbahay na matanda. May nakita raw na 2 patay na lalaki nang may mga taong nakiosyoso. Nagtangka raw ang mga ito na pagnakawan na matanda. Pero nagtataka sila dahil namatay ang mga lalaki dahil sa matinding sugat sa leeg. Nagtataka pa ang mga tao dahil wala raw ang may-ari ng karinderya at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Nasaan na kaya si Aling Candy? Baka nagpunta lang sa ligtas na lugar. Kahit sino naman kasi matatakot sa pangyayari. Magbubukas pa kaya siya sa karinderya? Sa tingin ko, mukhang hindi na. Nakakatroma kaya ang nangyari sa kanya. Hindi ako nagkamali sa sinabi ko na yon dahil umabot na ng 1 linggo at hindi pa nagbubukas ang karinderya, Kabanong. Matapos ang trahedya na yon, nakaramdam ako ng matinding paglalaway at naging malakas ang pang-amoy ko. Para bang naglilihi ako at may kung anong pagkain na hinahanap. Isang araw, nagising na lang ako na parang gusto kong lantakan ng laman loob ng alagang manok ng asawa ko. Hinawakan ko ito sa leeg at pinisil ng husto. Pero natigilan ako sa malakas na sigaw ng anak kong lalaki. Umiiyak siya dahil nakikita niya na unti-unti nang nawawala ng hininga ang manok na hawak ko. Nag-alala naman si Empoy nang marinig ang pag-iyak ng pamangkin niya. Uy, anong nangyayari dito? Hindi ko rin alam eh. Ha? Sandali nga. Bakit parang wala ka na naman sa sarili mo? May problema ka ba? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Parang gusto kong kumain ng laman loob. Tapos, sumasakit ang ilong ko kapag nakakaamoy ng bawang. Eh baka naman buntis ka. Mukhang naglilihi ka kasi. Paano naman ako mabubuntis? Maayos ko namang naiinom ang pills ko. Bakit hindi ka nalang magpatingin sa doktor? Wala akong oras. Alam mo naman abala ako sa trabaho. Eh anong gagawin mo? Bahala na. Hahayaan ko na lang. Baka mawala rin ito katagalan. Binaliwala ko na lamang ang kakaibang nangyari sa akin at nag-focus na lang ako sa trabaho. Pero habang tumatagal at lumilipas ang mga araw, ang masamang nararamdaman ko at pagbabago sa akin ay mas tumindi pa. Isang gabi, habang nagmamaneho ko ng motor, napansin ko ang unti-unting paghaba ng mga kuko ko. Sa sobrang takot ko, nawala ko sa sarili at nadisgrasya pa ako. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa ospital na. Bumungad sa akin si Empoy na labis na nag-aalala sa kalagayan ko. Oh, mabuti naman at gising ka na. Sandali nga, naalala mo ba ako? Anong klaseng tanong yan? Nag-aalala kasi ako. Baka nagka-amnesia ka na. Sira ulo ka talaga. Nadisgrasya na nga ako, puro ka pa kalokohan. Nga pala, sinabi mo ba sa asawa ko nangyari sa akin? Eh, hindi pa. Pero kung gusto mo, tatawagan ko na siya ngayon. Wag na. Baka hindi pa yun makapagtrabaho ng maayos kapag nalaman niya. Saka okay naman ako eh. Ano na naman ba kasi nangyari sa'yo? Empoy, alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero totoo talaga ang nangyari sa akin kanina. Ano ba kasi yun? Sabi mo na at huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa.
Habang nagdadrive ako ng motor, nakita ko ang bigla ang paghaba ng mga kuko ko. Nakakatakot talaga dahil para akong halimaw. Tumitira ka ba ng katol? O baka naman pinagbabawal na gamot ng binabanatan mo, ha? Buwisit ka talaga. Kahit kailan, hindi ka maayos kausap. Sino ba naman kasing maniniwala sa kwento mong barbero? Basta, totoo talaga yun. Paninindigan ko pa dahil sigurado ko na hindi guni-guni ang nakita ko, Kabanong. Nang matapos naman kami sa pag-uusap ni Empoy, nagpasya na rin ako na umuwi. Maayos naman na kasi ang pakiramdam ko. Walang nakitang bali sa buto ko, kaya pinayagan ako ng doktor na ma-discharge na. Pagkarating namin sa bahay, mahimbing nang natutulog ang mga anak ko. Medyo madilim pa ang lahat. Kaya naisipan kong magpahinga katabi ng mga bata. Sa pagtulog ko, napanaginipan ko si Aling Candy. Sinasakal niya ako. Dahilan para mahirapan ako sa paghinga. Nagising ako dahil nasaktan ako sa ginagawang pagsaboy ng asin sa akin ni Empoy. Parang nasusunog ang balat ko. Masamang espiritu! Layuan mo ang pinsan ko! Ano bang ginagawa mo? Itigil mo nga yan! Nasasaktan na ako! Ay, salamat, nagising ka na sa wakas. Akala ko sinasaniban ka na ng demonyo eh. Kaya sinabuyan na kita ng asin. Grabe ka kasi makasigaw at namimilipit ka pa. Para kang halimaw. Nag-aalsahan ng mga litid mo sa leg at braso kanina eh. Bakit asin? Sabi ng mga matatanda, di ba? Nagagawang paalisin ng demonyo sa pamamagitan ng pagsaboy ng asin. Luko-luko ka. Hindi naman ako sinasaniban ng demonyo eh. Ilayo mo nga yung asin na yan sa akin. Kanina ka pa nga kasi umuungol at sumisigaw eh. Pasalamat ka pa nga, gumawa ako ng paraan para magising ka eh. Ang sabihin mo, pinagtitripan mo lang talaga ako. Uy, hindi ah. Ang sama mo namang mag-isip sa akin. Nag-aalala lang talaga ako sa iyo kanina. Para ka na kasing mamamatay eh. Tapos, binabanggit mo pa yung pangalan ng may-ari ng karinderya. Ang sama kasi ng panaginip ko sa kanya eh. Ano naman yun? Wag na. Alam kong pagtatawanan mo lang ako pag sinabi ko. Minabuti ko na lang na hindi ipaalam kay Empoy ang masama kong panaginip, Kabanong. Dahil sigurado ko na aasarin at pagtatawanan lang naman ako noon kapag sinabi kong sinabihan ako ni Aling Candy na magiging aswang na ako. Kaya nanahimik na lang ako. Ngunit sa paglipas pa ng 1 linggo, palagi na lang akong nagigising ng hating gabi. Mainit ang pakiramdam ko na parabang nilalagnat ako. Bukod pa ron, naglalaway ako ng walang tigil at sobrang lagkit nito. Napasigaw naman ng malakas ang pinsan ko nang makita ang paghaba ng mga kuko ko nang maalimpungatan siya. Sa takot niya, tinawag niya ang kapitbahay naming albularyo. 5 bahay lang naman ang pagitan ng tahanan ng manggagamot mula sa amin. Kaya mabilis kami nitong natulungan. Kumuha ka ng tali, bilis! Bakit to? Ano po bang nangyayari sa kanya? Basta kumuha ka na lang. Kailangan natin siyang pigilan. Ano gagawin niyo sa akin? Pasensya ka na, iha ha. Pero kailangan ka na muna naming igapos. Pero bakit ho? Naguguluhan ko pang tanong at wala akong nagawa ng pagtulungan akong itali ni Mang Erwin at ng pinsan ko. Sa puntong yon, Kabanong, hindi ko nauunawaan ang mga nangyayari sa akin. Gusto ko kumawala. Ang kaso, nakagapos ako. Maya-maya pa, nilabas na manggagamot ang isang palakol na may lamang dahon ng laurel at mga ugat. Nang sunugin niya yon, ay nawala ko sa ulirat. Inabot ng ilang minuto ang ginagawang orasyon ng albularyo hanggang sa tuluyan na akong nanghina. Nagising na lang ako sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. Sobrang hapdi nito sa balat, kaya nakiusap ako na isara ang bintana ng kwarto. May nangyanggaw sa'yo. Meron ng itlog sa loob ng katawan mo. Itlog? Pwede ba? Pakipaliwanag sa akin ang lahat? May isang aswang ang nagpasa sa'yo ng sumpa. Kapag hindi na ilabas ang itlog at tuluyan itong naging sisiw sa loob ng katawan mo, magiging halimaw ka na rin kalaunan. Mang Erwin,
paano naman naipasa sa pinsan ko yung sumpa na sinasabi nyo? Maaring may nakainkwentro siyang isang yanggaw na hindi niya alam. Ang pagpasa ng sumpa ay kadalasan nangyayari sa paglalagay ng laway sa pagkain o pagbulong. Sino naman kaya ang gagawa nito sa iyo, Insan? Hindi ko alam. Wala akong maisip. Bakit ako pa ang napili niyang pasahan? Kapag alam ng yanggaw na mahina ang tao at mabilis makuha ang loob nito, dito niya na naiisip ipasa ang sumpa sa iba. Mahirapan akong gamutin ka, pero gagawin ko ang makakaya ko. Basta huwag kang kakain ng laman loob ng tao o hayop man ha. Hindi ka rin pwedeng tumikim ng dugo. Sa nangyayari sa iyo ngayon, gugustuhin ng sikmura mo na kumain ng mga yon. Mahirap itong pigilan, kaya tatagan mo ang sarili mo. Pero paano? Nahihirapan na ako sa sitwasyon ko, Mang Erwin. Huwag ka mag-alala, dahil tutulungan ka ng gabay kong duwende. Duwende? Ha? Totoo bang nilalang na yan, Mang Erwin? Oo naman. Sa totoo nga niyan nandito siya at nasa harapan natin lahat. Iiwan ko siya rito para mabantayan kanya, Alex. Nandito siya? Pero wala naman ako nakikitang duwende. Niloloko mo lang yata kami, Mang Erwin eh. Natatakot na tuloy ako sa iyo. Magpapakita lang siya sa'yo kapag kailangan mo na ng tulong, Alex. Ganun po ba? O siya, aalis na ako. Mag-iingat lang kayo ha. Marahas akong napabuntong hininga sa pag-alis ni Mang Erwin Kabanong. Natatakot ako sa mga sinabi niya sa akin. Saka iniisip ko rin kung paano ko nayanggaw ng aswang. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, doon ko palang naramdaman ang sakit ng pagkakagapos sa paa at kamay ko. Inutusan ko si Empoy na tanggalin na yon dahil mukhang maayos naman ako ng sandaling yon. Nag-aalinlangan pa nga ang pinsan ko na lumapit sa akin. Pero nakumbinsi ko naman siya sa pagmamakaawa ko. Sigurado ka ba? Naayos ka na? Oo, pero kapag sumapit na ang hating gabi, igapos mo ulit ang mga kamay at paa ko. Bakit naman? Sa tingin ko, tuwing hating gabi ako inaatake ng matindi. Sa totoo lang, natakot ako sa iyo kagabi. Mapupula na yung mga mata mo eh. Tapos, ang mga kuko mo, humahaba na rin. Nakakadiri pa yung paglalaway mo. Sandali, nakakaramdam na naman ako ng gutom. Napahawak ako sa sikmura ko, Kabanong, at tumakbo papunta sa kusina. Sinubukan kong kainin ang natitirang pagkain namin kagabi. Ang kaso, sinusuka ko lang ito. Lumabas ako ng bahay at doon ko nakita ang isang kuting. Sa sobrang pagkatakam ko sa laman loob, nagawa kong dakmain ang hayop na yon. Habang nagpupumiglas ito sa mga kamay ko, kinakalmot niya ako ng matutulis niyang mga kuko. Pinigilan naman ako ni Empoy sa binabala ko, pero natigilan ito dahil tiningnan ko siya ng masama. Nang sasakmalin ko na ang ulo ng pusa, biglang sumulpot ang maliit na nilalang. Tinapat nito sa mukha ko ang daliri niya at bigla na lang hindi maibuka ang bibig ko. Wag mo siyang kainin! Kung ayaw mong tuluyan ka ng maging halimaw! Duwende? Para ka namang nakakita ng multo dyan! Ikaw ba ang sinasabi ni Mang Erwin na gabay niya? Ako nga! Ako nga pala si Dagula! Asahan mo na susulpot ako sa tuwing hindi mo na kayang pigilan ang sarili mo! Maraming salamat dahil dumating ka. Mabuti na lang at hindi ko nakain ang pusang ito. Insan, ayos ka lang ba? Sino ba kausap mo? Hindi mo ba nakikita ang duwende na nasa harapan natin? Hindi eh. Ikaw lang at si Mang Erwin ang maaaring makakita sa akin. Kaya aalis na ako. Bago pa isipin ng lalaking yan na nababaliw ka na. Susulpot na lang ulit ako kapag kailangan mo ng tulong ko. Paalam! Mabilis na nawala ang maliit na nilalang matapos ako nitong tulungan. Nagpapasalamat talaga ako sa kanya dahil nagawa niya akong pakalmahin. Samantala, ang pinsan ko ay nakatulala lang at parang mas naguguluhan pa. Ayos ka lang ba? Pasensya na kung natakot kita. Tumatayo talagang balahibo ko sa'yo. Minsan iniisip ko, baka hindi na ikaw yung pinsan ko eh. Nauunawaan kita. Pero sana, Empoy, tulungan mo akong protektahan ng mga anak ko sa tuwing hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Natatakot ako na baka pati sila masaktan ko na.
Sa tingin ko, kailangan na itong malaman ng asawa mo. Wag! Mahirap ang trabaho niya at hindi ko gugustuhin na mag-alala pa siya sa akin. Pero hindi na biro nangyayari sa'yo ngayon, pinsan ha? Kaya nga nakikiusap ako, di ba? Tulungan mo ko. At alam kong mapapagaling ako ni Mang Erwin. Bumuhos ang mga luha ko ng sandaling yon, Kabanong. Sa totoo lang, natatakot ako sa kung ano pa ang mangyayari sa akin. Sa paglipas pa ng 2 linggo, mas tumindi pa ang kalagayan ko. Nagkakaroon na ako ng matutulis na mga ngipin at sabik na akong makatikim ng laman loob ng tao. Isang gabi, habang nakagapos ako, nagawa kong makakawala. Agad kong tinungo ang kwarto ng mga anak ko. Hindi ko sila gustong saktan. Ang kaso, nahihirapan akong kontrolin ang sarili ko. Mabuti na lang, nagising ang pinsan ko sa pagkakatulog. Nang makita nito na sasakmalin ko na ang pamangkin niya, kumuha siya ng patalim para ipanakot sa akin. Ngunit lalo kong naging agresibo. Nang aatakihin ko na ang mga mahal ko sa buhay, ay muling sumulpot ang duwende. Ginamitan ako nito ulit ng kapangyarihan niya. Pinahinto ng maliit na nilalang ang paggalaw ko. Naramdaman ko ang pamamanhid ng paa at kamay ko. Narinig naman ni Mang Erwin ang iyak ng mga bata kaya kaagad siyang nagpunta sa bahay. Walang pag-aalinlangan itong hinampas sa akin ang buntot pagi. Sobrang sakit ng paghagupit niyang yon. At habang ginagawa yon, isinasagawa niya sa akin ng isang orasyon hanggang bumalik ako sa normal. Tumingin ka sa akin ng direkta, Alex. Kailangan mong labanan ang hayop na nasa loob ng katawan mo. Mahirap man pero kailangan gawin. Hindi ko na kayang kontrolin pa ang sarili ko. Nahihirapan akong gawin yun. Sinisikap ko makagawa ng isang ritual, pero hindi ko talaga kayang panabasin ang hayop na nasa katawan mo. Kaya humihingi na ako ng tulong sa kapatid ko, na isa ring albularyo. Mas malawak ang kaalaman niya sa panggagamot. Huwag ka mag-alala, dahil malapit na siyang dumating. Maraming salamat po, Mang Erwin. Pasensya ka na, pero ang pagpapakalma lang sa'yo ang kaya kong gawin sa ngayon. Ayos lang po yun. Malaking tulong pa rin ang nagawa niyo. Kung hindi dahil sa inyo, Mang Erwin, baka nasaktan na ako nitong pinsan ko. Maraming salamat talaga sa inyo. Sana magawa akong pagalingin ng kapatid niyo. Ayoko pong tuluyang maging halimaw. Hanggat hindi ka pa nakakakain ng laman loob ng tao, magagamot ka pa ng kapatid ko. Saka, palagi ka pa rin tutulungan ng gabay kong duwende. Sana naman, makita ko rin yung gabay nyo, Mang Erwin. Huwag mo nang hangarin dahil baka mahimatay ka pa. Grabe naman kayo sa akin. Hindi naman ako ganun kaduwag, no? May karunungan ng duwende na bigyan ng kakayanan ng isang tao na makita siya. Kaya, ito na magpapasya kung gugustuhin niyang masilayan siya ng iba. Ay, ganun po ba? Sana magpakita rin ito sa akin. Gusto ko rin kasi siyang makilala para sa ganun makapagpasalamat din ako sa kanya. Naku, wag na Empoy. Sa multo pa nga lang takot ka na eh. Paano kaya kung duwende na? Uy, wag mo nga akong minamaliit dyan ha. Hindi ako natatakot sa mga ganyang nilalang. Talaga ba? Oo naman. Yan na pala si Dagula. Ha? Nanlaki ang mga mata ni Empoy nang makita na nito ang duwende, Kabanong. Wala nang salitang lumabas pa sa bibig niya. At bigla na lang nawalan ng malay. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mag-aalala sa kanya. Samantala, ang kalagayan ko naman ay lumala pa. Labis na akong nakakaramdam ng gutom at sa tingin ko, tanging sariwang laman loob lang ang makakapawi ng paglalaway ko. Nagdaan pa ang 3 araw. Dumating na ang sinasabing albularyong kapatid ni Mang Erwin. Galing pa ito sa Batangas at dumayo lang para tingnan nito ang kalagayan ko. Matapos noon, may mga salita siyang binanggit na hindi ko naman maintindihan. Sinabi niya sa akin na sinusubukan niyang pakalmahin ang itlog na inilagay ng aswang sa loob ng tiyan ko. Hindi raw kasi yun pwedeng mapisa dahil kapag naging sisiw ay mahihirapan na silang tanggalin ang pagkakayanggaw sa akin.
Nanatili lang ang dalawang manggagamot sa bahay namin ng ilang araw pa para bantayan at gamutin ako. Hindi kasi naging madali ang gamutan. Nakatali lang ako dahil wala sa oras ang pagiging agresibo ko. Isang gabi, sinubukan pa nila akong pigilan, pero nakawala ako. Insan, huwag kang lalapit sa akin! Hindi mo ako pagkain! Gutom na ako. Gusto ko na talagang kumain ng laman loob. Alex, kumalma ka. Lakasan mo pa ang loob mo. Huwag ka magpapatalo sa nilalang na nasa katawan mo. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Naglalaway kong sabi at nagawa ko nang sakta ng pinsan ko. Nagtamo ito ng maraming sugat na naging dahilan para mauhaw ako sa dugo. Titikman ko na sana ito, ngunit binuhusan ako ng langis ng albularyong kapatid ni Mang Erwin na may orasyon. Sobrang init sa katawan at parang sinisilaban ako. Hanggang sa manghina ako at nagawa nila akong igapos sa isang upuan. Naglagay sila ng mga kandila sa sahig at pinalibot ito sa kinalalagyan ko. Muli silang nagsagawa ng pagriritual. Maya-maya pa, pinisil ng manggagamot ang tiyan ko. Pinainom din nila ako ng langis na binasbasan habang nagsasambit ng orasyon. Nagwawala ako sa sobrang sakit. Pawis na ako at hirap na hirap. Ramdam ko na parang may gustong lumabas mula sa tiyan ko. Hanggang sa isuka ko na ang itim na likido na sobrang baho. Kasunod naman noon ang pagluwa ko sa itim na itlog na malapit na maging sisiw. Sa wakas, nailabas na rin ang itlog sa loob ng katawan mo. Yan ba yun? Grabe! Nakakatakot naman yan! Matatapos na ba ang paghihirap ko? Oo, Alex. Magiging normal ka na rin ulit at hindi ka na magiging halimaw. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi niyo ako sinukuan. Masaya ako para sa iyo, Insan. Empoy, sorry kung nasaktan kita ha. Ano ka ba? Ayos lang yun. Malayo naman sa bituka ang mga sugat ko, no? Nagugutom na ako. Ha? Sandali. Baka laman loob na naman ang cravings mo, ha? Magaling na ako, di ba? Kaya hindi ko nagugustuhin kumain yan. Mabuti naman kung ganon. O sige, magluluto na muna ako ng makakain mo. Nakaramdam ako ng kaginhawaan sa paggaling kong yon, Kabanong. Malaki ang utang na loob ko kay Mang Erwin at sa kapatid niyang kapwa manggagamot, pati na rin sa gabay niyang duwende. Hindi ko makakalimutan ang tulong na nagawa nila para sa akin. Lumipas ang isang buwan, umuwi na rin ang asawa ko. Marami siyang dala para sa amin ng mga anak niya. Nang malaman nga nito ang nangyari sa akin, nagpasya siya na bumalik na lang kami sa probinsya. Pero tinutulan ko ito. Ayoko nang maranasan ang hirap ng buhay roon. Mabuti na lang at nakumbinsi ko ang mister ko na manatili na lamang kami rito sa Maynila. At kalaunan, mas naging maayos na ang pamumuhay namin. Samantala, nakarating naman sa akin ang usapan patungkol sa pagiging aswang ni Aling Candy. Naging laman siya ng tsismis, lalo pa at kakaiba ang pagkamatay ng mga lalaking namatay sa karinderya niya. Wala na kaming naging balita pa sa matanda dahil hindi na talaga ito nagpakita pa. Hindi na rin kami nakibalita pa sa kanya dahil ayaw ko nang alalahanin na sa palagay ko ay dahil sa kanya muntik na akong maging aswang. Ang sabi nga ng pinsan ko, baka niyanggaw ako at dinaan lang sa pagkain. Kaya siguro madalas kaming pakainin ng libre at pinag-uuwi pa ng tira. Naisip ko rin yon. Gusto kong magalit sa kanya dahil biniktima pa ako. Pero sa kabila nun, hindi ko pa rin maalis sa isip na naging mabait din naman siya sa amin kahit na papaano. Ang laki ng naitulong niya sa amin dahil kapag kapos kami sa pera, may pagkain kaming galing sa kanya. Mabuti na lang talaga at ako lang ang naging biktima. Hindi na nadamay ang pinsan ko at ang aking mga anak. Laking pasasalamat ko na lang talaga na gumaling ako. Dahil kung tuluyan akong naging aswang,
baka mas malala pa kay Aling Candy ang magawa ko. Doon ko lang kasi naranasan na ganun pala kahirap ang maging aswang. Hindi pala talaga kayang pigilan ng kagutuman. Kaya siguro hindi ko rin masisisi kung bakit nambibiktima sila. Mali, oo. Pero paano ba nila mapipigilan? Wala talaga itong lunas kapag hindi na naagapan. Ang natutunan ko lang sa aking karanasan, mag-ingat sa mga bagong taong makikilala o magiging kaibigan. Huwag basta magtitiwala kahit gaano pa kabait dahil minsan ang labis na kabaitan may itinatagong kasamaan. Marami pong salamat sa pagbasa ng aking liham at God bless po sa inyong channel Kabanong. Wakas!